Ang ibang business naman ay nahirapang bumangon dahil sa COVID-19 pandemic. Ibahin ninyo ang negosyong photo studio for babies and toddlers ng mag-asawang Ralph and Gia Quiazon dahil mas lumakas pa ang kanilang negosyo sa dami ng babies na nabuo noong pandemic. Alamin natin ang kanilang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Hi, I'm Gia Quiazon. And I'm Ralph Quiazon. We are a family studio taking photos of newborn, infant, toddler, and of course, families. We started in 2019, so nagkaroon kami ng bundle of joy, ang aming panganay, and then natuwa kaming kuhanan siya ng maraming pictures to capture memories. From then, sabi namin, parang maganda siyang gawing negosyo. Naisip nga namin na bakit hindi natin siya kung baka mamaya yung ibang mga magulang yun din ang hinahanap. Naghahanap din sila nung something na makukomportable sila na nakuhanan yung anak nila and done professionally. Before po kami pumasok dito sa negosyo na to, kami ni Gia nasa corporate parehas. Tapos ako po during the weekends nagko-cover naman ako ng events. So meron din po akong kahit papanong alam sa camera. He's the photographer, bilang siya yung marunong sa photography. Ako yung taga-market. So ako yung tagahanap niya ng kliyente. With one studio, a few months after, kinuha namin yung katabi. And then eto, isang building na siya ngayon. So little by little, pinapalaki namin siya. Every day, dun sa 5 naming studios, normally mga 12 to 15 clients in a day. Dinidivide namin siya into slots. And then, in a week, siguro a good week, I would say meron kaming mga 90 clients in total. And then, yung hindi naman masyadong okay, like during lean season, we have like 50 to 60 clients in a week. Ganon siya ka-in-demand. Before kami pumasok sa negosyo, ako po ay isang financial analyst. I'm a certified public accountant. Until now, I'm still connected with a multinational company. So, hindi pa po ako nagre-resign. Most of the management naman kasi yung asawa ko. And then on the side, I help him, especially moral support, pag kailangan niya ng, mahirap din kasi mag-conceptualize. It's good na meron siyang someone na nako-consult niya kung ano yung okay, ano yung hindi. Kaming dalawa, we've been together for 23 years now. Simula mga bata kami, elementary pa lang ako, high school siya, mag-boyfriend, girlfriend na kami. Mula bata kami, marami kaming pinasok na iba't ibang negosyo. So, nagtitinda kami ng halo-halo, nung mga bata kami, nagbibenta kami ng kung ano-ano. Na-realize namin ngayon, lahat pala yun, piniprepare kami para dito sa negosyo na to. Sa dami ng natutunan namin. Pagka hirap ka na sa isang bagay or may kailangan kang pagdesisyonan din, nandiyan naman siya, nandiyan yung isa't isa para tulungan kayo. At ang lagi lang naming technique doon is compromise. Maraming nabago simula na nagsimula kami nitong negosyo na to. So, kapalit ng lahat ng dugo, pawis, hirap at sakripisyo dito sa negosyo na to, binibigyan naman niya kami ng bukod sa saya, meron din syempre siyang financial na kapalit. So, marami na rin kaming naipundar bilang mag-asawa, nabibili namin yung mga gusto namin, nakakain namin yung mga gusto namin. Pero hindi naman ibig sabihin nun na sapat na yon na masasabi na namin na nandun na kami. So sabi nga nila, di ba, malayo pa pero malayo na. 3 yung tips na maibibigay ko kapag gusto nyong magnegosyo. So unang-una, kumuha kayo ng maayos na accountant. Kung hindi kayo marunong mag-compute, kumuha kayo ng accountant or at least matuto kayo. Hindi pwedeng negosyo lang ng negosyo nang hindi nyo nalalaman kung kumikita kayo. Yung pangalawang maibibigay ko na tip sa inyo, huwag kayong susuko. So everything happens for a reason. Yung pangatlo, ibigay mo yung best palagi. Kailangan todo-todo palagi para sa mga tao mo, para sa mga kliyente mo, lagi mo lang ibibigay. Dapat passionate ka and yung profit, babalik lang yun sa'yo. Para sa pagtupad ng mga pangarap, tara, negosyo tayo!